Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Kung inyo pong natatandaan during the pandemic era ay mayroon tayong natatanggap na financial assistance mula sa gobyerno na kung tawagin natin ay ayuda. Makatatanggap ng tig 2,000 piso ang lahat ng mga Pilipino. At alam nyo, yan ang pinakamatamis na salita sa tenga ng mga tao during the lockdown days eh. Pag narinig na yung ayuda, lahat ng tao napapangiti na eh. Hindi mo rin naman masisi dahil sobrang hirap ng buhay ng mga tao during that time. Maraming nawalan ng trabaho, maraming mga negosyo ang nagsara, bumagsak, at ang higpit ng protocol. So tatanungin ko kayo mga kababayan, gusto nyo bang maulit-ulit yon? Ibig ko sabihin is yung pamimigay ng ayuda. Of course, hindi yung pandemya. Yan ang pinakamahirap na buhay na naranasan natin sa mundo. Kaya ayaw nating maulit yan. Pero how about the ayuda system? Gusto nyo bang maulit yan? Well, sa mga nagsasabing syempre gusto nila, sino ba namang ayaw ng ayuda, di ba? So, may good news po ako sa inyo. One of the post-pandemic agenda ng Papa sa Roma ay yung tinatawag na UBI or Universal Basic Income. Pag sinabing post-pandemic agenda, yan po ay mga agenda ng gobyerno dito sa mundo na iiral after ng panahon ng pandemya. At isa po sa mga agenda na ito ay itong tinatawag na UBI or Universal Basic Income. Sasahuran ka kahit wala kang ginagawa. Or kung may ipapagawa man sa'yo, sasahuran ka ng gobyerno. Kumbaga, if you're familiar with the TUPAD system, yung tinatawag na TUPAD. So, yan yung tinatawag na UBI or Universal Basic Income. Papasahuran ka ng gobyerno, either may gagawin ka or wala kang gagawin. Sagot ka ng gobyerno. At yan po ay matagal nang ipinapanawagan ng Papa since 2020, kasagsagan ng pandemya noon. Ang sabi nga dito sa website ng World Economic Forum, Pope Francis says it might be time to consider a universal basic wage in Easter letter. So, speaking of World Economic Forum, ang World Economic Forum po ay isang organisasyon, isang sophisticated na organisasyon dito sa mundo na kinabibilangan ng mga politiko, ng mga world businessmen, ng mga philanthropists, ng mga ekonomista, and they create policies or they exchange different opinions para makabuo ng mga policies na pwedeng ipatupad sa future. So, good news ba ito mga kababayan? Aba, good news na good news yan para sa maraming tao, lalo na dun sa mga walang-wala, di ba? And for your information, itong panawagan na ito ng Papa ay magiging isa sa mga pangunahing bahagi ng tinatawag nating New World Order. Dito rin sa website ng World Economic Forum, ang sabi pa dito, here's the Pope's prescription for resetting the global economy in response to COVID-19. This isn't the first time Pope Francis has weighed in on economics and inequality amid the pandemic. This past Easter, he suggested that it present a chance to consider a universal basic wage that acknowledges and dignifies the essential task performed by informal workers deprived of their income. Kasi alam naman nating lahat kung ano yung naging resulta ng pandemic, right? Maraming tao ang nawalan ng hanap buhay, maraming negosyong nagsara, at maraming hindi na nakabangon sa kanilang kabuhayan. In short, may nangyaring extreme poverty. Isang extreme poverty ang idinulot nitong krisis na ito. So, isa ang pandemya sa mga major factor kung bakit nagkaroon ng ideya for resetting. Well, ayoko na lang din magsalita pero alam nyo naman, nabanggit ko na sa inyo noon yung sinabi ni former President Roosevelt ng Amerika na in politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way. Well, anyway, ayoko nang pag-usapan yan ngayon mga kababayan. So, isa sa mga suggestion ng Papa sa Roma ay i-reset ang buong mundo. I-reset ang ekonomiya, i-reset ang kabuhayan ng mga tao, i-reset ang buong mundo in short. Well, bakit kailangang i-reset? Kung pag-aaralan ninyo ang data ng FED or Federal Reserve Bank, bagsak na po ang mundo. Bangkarote na ang lahat ng mga bansa. Imposible na pong makabangon. Yung pagtaas ng graph ay nagpapakita ng paglobo ng utang ng mundo at pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Yun pong pagtaas ng guhit sa graph na yan ay hindi po nangangahulugan ng positibong indikasyon, but instead it denotes a negative connotations, mga kababayan. So habang patuloy na tumataas yung guhit sa graph, it denotes a negative connotation din sa ekonomiya ng mundo. So if you will notice during 2019,
pandemic era, malaki po ang itinaas ng graph na ito. Ayan, kung mapapansin ninyo, napakalaki nung kanyang itinalon pataas no? At ipinapakita nito kung gaano kabilis bumagsak ang ekonomiya ng mundo nung mga panahon na yon dahil sa pandemya. So, if you will see this graph and study, sa palagay ninyo, makakabalik pa ang mundo dun sa controllable level? Pag sinabing controllable level, ito yung kalagayan ng ekonomiya before the First World War. So, iyan, medyo normal pa hindi pa bagsak ang ekonomiya, maayos pa ang takbo ng buhay, controllable ng gobyerno lahat. Tanong, makakabalik pa ba kaya tayo dyan? Sa palagay ko, hindi na So, that's the reason kung bakit kailangang i-reset. As time goes by, lalong nagiging worsen ang ekonomiya ng mundo, nagiging bangkarote ang mga bansa. So, ang Papa sa Roma as supreme leader, meron siyang kasagutan para supuin ang krisis at mga kahirapan sa mundo. And that is, i-reset ang mundo. Sa papaanong paraan? Meron po kasing paniniwala ang simbahan na ang kapitalismo or free market ay isa sa mga faktor na nagpapahirap sa mundo. Sa kapitalismo or dun sa private ownership, ang yaman ng mundo ay hindi na ibabahagi ng patas. Kaya may mahirap, may mayaman. Ang mayaman lalong yumayaman, ang mahirap lalong humihirap. Diba? Lalo na kapag may mga pandemya o sakuna na dumarating. So, hindi patas yung division ng mga resources sa mundo. At yan po ay kalakaran sa free market at sa private property. Pag may pera ka, mas marami kang property, di ba? At kung babasahin ninyo yung encyclical ni Pope Francis, yung kanyang encyclical letter na pinamagatang Fratelli Tutti, sinabi niya doon na sa isang mundo na pinakikilos ng free market at private ownership, walang bilang o walang lugar yung mga taong may kapansanan, yung mga taong lumaki sa matinding kahirapan, yung mga taong salat sa edukasyon, at mga taong walang kakayahan na maka-access sa basic health. So, wala silang bilang, wala silang lugar sa isang mundong pinakikilos ng kapitalismo. Ang sabi nga ng Papa, if a society is governed primarily by the criteria of market freedom and efficiency, there's no place for such persons, and fraternity will remain just another vague ideal. Kasi naniniwala siya na ang yaman ng mundo, ang mga resources ng mundo, ay pwede nating maging pag-aari, but it is only to administer it for the good of all, para sa pakinabang yan ng lahat. Pwede kang maging property owner, pero dapat mong malaman na ang mga resources na ino-own mo ay subject para sa ikabubuti ng lahat. Yan ang paniniwala ng simbahan. At alam nyo ba na mayroong statement si Pope Francis before na kung saan ang kapitalismo ay tinawag niya na dumi ng kasamaan? La ambición desenfrenada de dinero. An unfettered pursuit of money rules. That is the dung of the devil. Saying unbridled capitalism is the dung of the devil, searing language of social activism from the Holy Father as he spoke to a group of grassroots organizations. So dito mapapansin ninyo na isa sa mga sinisisi ng Papa sa Roma na dahilan ng kahirapan at kawalan ng pagkakapantay-pantay ay ang free market o mas kilala natin sa salitang kapitalismo at yung private property ownership. Tanong, ito ba paniniwala lang ni Pope Francis? Siya lang bang nagtuturo nito? No. In fact, iyan talagang doktrina ng simbahan since the time of the early church fathers. Kung kayo'y pamilyar dito kay Thomas Aquinas, doon sa kanyang famous na literature na ang pamagat is Summa Theologica, ang sabi niya doon, hindi naman daw masama na magkaroon ka ng property Hindi masama na magkaroon ka ng property, pero yan ay bahagi ng tinatawag na community of goods. Pag sinabing community of goods, yan ay goods na ibinibigay ng kalikasan. Hindi yan dinivide o hinati-hati ng kalikasan. Ang mga tao lang ang nagparti-parti niyan. At hindi naman masama yun. Pero ang sabi ni St. Thomas Aquinas, whatever certain people have in superabundance is due by natural law to the purpose of succoring the poor. Kapag sobra na sa'yo yung property mo, yung sobra ay dapat pag-aari na yan ng mga nangangailangan.
So yan ang turo ng mga church father. Anumang bagay na sobra sa pag-aari mo ay para na yan sa mga nangangailangan. Kaya ang sabi ni St. Ambrosius sa kanyang sulat, yung tinapay na itinatabi mo, yung damit na nilalagay mo sa cabinet mo, yung perang itinatago mo sa bangko o sa ilalim ng lupa, yan ay halaga na ng buhay ng mga mahihirap. Sa kanila na dapat yan eh. So, ang sabi pa ni Thomas Aquinas, hindi masama kung angkinin man ng isang tao ang property ng iba. Kasi nga, lahat ng mga bagay is for the common good. Lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng lahat. So, dahil dun sa salitang kailangan, quote and quote, kailangan o pangangailangan, pwedeng angkinin ng isang tao yung pag-aari ng kapwa niya tao. Again, for the sake of needs. At yan pong paniniwalang yan ay suportado pa ng ibang mga nagdaang papa like Pope Pius XI. Sa kanyang encyclical letter, 40 Anno, ang sabi dito sa Wikipedia, Pius XI proclaims private property to be essential for the development and freedom of the individual, which are Christian values not to be denied. Hindi masama na magkaroon ka ng private property, but, sabi dito, private property has a social function as well, and it loses its moral value if it is not subordinated to the common good. So, yung property mo, magkakaroon lang yan ng moral value kung yan ay subordinated dun sa tinatawag na common good. Ikaw lang ang namamahala, pero yan ay subject para sa pangangailangan ng lahat ng mga tao. Nakukuha niyo yung punto, mga kababayan? Kaya sabi ni Pope Pius XI, therefore, governments have a right to pursue redistribution policies and in extreme cases to expropriate private property. So in short, ang doktrina ng simbahan, walang masama sa private property, pero lahat ng mga bagay dito sa mundo, natural goods man yan or manufactured goods man yan, private property man yan, public property man yan, lahat yan ay para sa pakinabang ng lahat. Kaya kapag sobra-sobra na yung property mo, may karapatan ng gobyerno na isequester yan at i-redistribute para sa pakinabang ng pangkalahatan. So, yan po ang maliwanag na turo ng simbahan, mga kababayan. So, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Sa pag-reset ng global economy, mahalaga na ma-address ang problema sa kahirapan. At para ma-address yan, of course, kailangan mabunot ang ugat ng kahirapan. At yun nga ang kapitalismo ayon sa konteksto ng Fratelli Tutti. So, sa global reset, wala na po yung kapitalismo. Wala na yung private ownership. So, ang challenge ni Pope Francis sa lahat ng mga pamahalaan at lahat ng mga malalaking korporasyon dito sa mundo is, china-challenge niya sila na ayusin ninyo ang kapitalismo at gawin ninyo itong mas favorable sa mga mahihirap na manggagawa. È necessario urgente un sistema economico giusto, affidabile e in grado di rispondere alle sfide più radicali che l'umanità e il pianeta si trovano ad affrontare. Tanong, inignore ba siya ng mga businessman, ng mga government official? No. In fact, kinolyan ng mga big-time na korporasyon dito sa mundo. Kaya nabuo yung tinatawag na inclusive capitalism. Pag sinabing inclusive capitalism, walang negosyo or korporasyon dito sa mundo ang pwedeng magsarili. Lahat ay inclusive. We are answering Pope Francis's challenge to create more inclusive economies that spread the benefits of capitalism more equitably and allow individuals to realize their full potential. A majority of people around the world say that they think their families will be worse off in 5 years. That's a scenario that we simply can't accept. Too much wealth has accreted to too few people. If you make money, what's the point if you're not prepared to share it? If the people who help make that wealth for you can't live with dignity. It's inclusive capitalism, though, and we have to recognize that starting from where we are to where we need to get to, we need to bring everyone along, and there will be adjustments that come with that. Aligning our innovation with the UN Sustainable Development Goals and the priorities of inclusive capitalism is both a business and sustainability imperative. 2 reasons I think why I'd say concrete
commitments to inclusive capitalism matter. I mean, the first, and not to be underestimated, really important, is they can inspire other people. And the second thing that I would say around concrete public commitments is they can help build trust. Leaders in the business community can be a unifying force. They can be a source of opportunity. They can be a source of understanding. So we as business leaders can step up and solve many of these economic problems. I think business plays a very important role in resolving these challenges. I think businesses have to become, part of the solution through leadership by example and through leadership by incentives. Capitalism is at the heart of innovation that creates higher standard of living. And we know that it's been working, yet we also know we can do a lot better. We need a new system focused on the well-being of people. It's a big challenge, but if it is done right, the benefits will be immense. It's not just an asset owner, it's not just an asset manager, it's not just a CEO, it's not just these boards of directors. We have to work collectively over the long term. What I think capitalism has to stand for to be inclusive capitalism, how we help everybody have equal access to the opportunity, have the economic mobility. The Council is a terrific body in which we can assemble a critical mass of companies to join and commit to concrete actions that not only affect and improve the communities in which we live, but affect the world community of which we're all a part of. Dapat lahat ng mga negosyo ay kasali sa hamon ng Papa. Ayaw kasi ng Pope ng individualism eh. Para kay Pope Francis, ang individualism ay isang virus na dapat i-eradicate. So, ang isa pa sa mga naging tugon ng mga ekonomista at mga business leaders dito sa mundo, dito sa panawagan ng Papa na labanan ng kahirapan sa mundo ay yung tinatawag na Great Reset. Sa pangunguna po yan ng World Economic Forum sa pakikipagtulungan ng United Nations. Nabanggit ko sa inyo kanina, di ba, binasa natin na ang Pope ay nananawagan na i-reset ang global economy. And one of the solution na nabuo ng World Economic Forum in coordination with the United Nations ay yung tinatawag na Great Reset. This afternoon, the Secretary General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will witness the signing of a memorandum of understanding on a strategic partnership between the UN and the World Economic Forum, which outlines areas of cooperation to deepen engagement between the two institutions and to jointly accelerate the implementation of the 2030 Agenda. 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 So may binabanggit sila dyan na 2030 Agenda. Di ba narinig ninyo? 2030 Agenda. The implementation of the 2030 Agenda. Ano po yung agenda na yon? Yun po yung Great Reset, mga kababayan. At sa panahon ng Great Reset, wala na tayong tinatawag na private property. Wala na yan, maaalis na yan. Sabi nga dun sa commercial video na ginawa mismo ng World Economic Forum, dito sa kanilang, gawa ito mismo ng World Economic Forum doon sa paglo-launch nila ng Great Reset na agenda. Ang sabi nila, you own nothing and yet happy. Wala kang pag-aari pero masaya ka. O paano nangyari yun? Ibig sabihin, lahat kasi ng mga property dito sa mundo, isisequester na po yan ng gobyerno. Lahat ng mga private ownership, isusurrender yan sa gobyerno. At lahat ng gusto ng mga tao, lahat ng pangangailangan ng mga tao, gobyerno na po ang magbibigay niyan. Fairly and equally. Or as we say a while ago, idadaan yan dun sa tinatawag na universal basic income. Gaya ng gustong mangyari ng Papa sa Roma. Isisequester ng gobyerno ang lahat ng mga private properties, pero in turn, sila na yung magbibigay sa'yo ng lahat ng mga pangangailangan mo, including yung salary mo. Kaya kahit wala kang gawin, kahit wala kang trabaho,
gobyerno ang bahala sa'yo. That's how the government will sequester the private property and redistribute it fairly and equally sa lahat ng mga tao. So, hindi mo na kailangan bumili ng bahay. Hindi mo kailangan magmay-ari ng sasakyan or hindi mo kailangan mag-own ng anumang fixed asset. Dahil lahat, ipoprovide sa iyo ng gobyerno mula sa pananamit mo, sa bahay mo, sa sasakyan, lahat, yung mga basic necessities. Lahat libre. Kung babasahin ninyo dito sa website ng World Economic Forum, yung kanilang vision by 2030, ito po inalis na po ito sa website ng World Economic Forum, pero buti na lang nakakuha tayo ng kopya, Dito sa isang artikulo na isinulat ng isang member ng European Parliament, ang sabi niya dito, nung ini-envision niya yung 2030 na kalagayan ng mundo, ang sabi niya, welcome to the year 2030. Welcome to my city, or should I say, our city. I don't own anything. I don't own a car. I don't own a house. I don't own any appliances or any clothes. It might seem odd to you, but it makes perfect sense for us in this city. Everything you considered a product has now become a service. We have access to transportation, accommodation, food, and all the things we need in our daily lives. One by one, all these things became free. So it ended up not making sense for us to own much. First, communication became digitized and free to everyone. Then, when clean energy became free, things started to move quickly. Transportation dropped dramatically in price. It made no sense for us to own cars anymore because we could call a driverless vehicle or a flying car for longer journey within minutes. So during the Great Reset, yung TV mo, yung lutuan mo, yung mga gamit mo sa bahay, lahat yan provided ng gobyerno sa'yo. Random yan na ipapahiram sa'yo. So, kung gamit mo siya ngayon, mamaya hindi na, iba na, o bukas hindi na, iba na gagamit nun. Random yan. So, gusto nyo ba ng ganyan, mga kababayan? Yan ang vision by 2030 ng World Economic Forum. At alam nyo ba, hindi nyo na rin kailangan ng cash. Dahil wala ng cash sa panahon ng Great Reset, mga kababayan. Ang pera ng tao, digitalized na. Meron nga akong napakinggan na balita na I'm not sure kung totoo ito, pero dyan yata sa Europe, hindi na kayo pwedeng gumamit ng cash na lalampas sa 1,000 euro. Yun yung pagkakadinig ko, Again, I'm not sure about that. At kung totoo man, so we have a clear view kung saan papunta ang mundo. We are going into a cashless society, mga kababayan. A federated digital ID ecosystem developed in collaboration with Canada's best and brightest talent from our banks, telecommunication companies, law enforcement, and government. It would have the power and security to store every Canadian's electronic identity and attributes, and it would unlock countless opportunities for Canadians to verify who they are safely, quickly, and securely, while only revealing the information necessary for each transaction. A fast, easy, and secure way to bank, sign up for government services, renew driver's licenses or health cards, shop, travel, and more. Canada's banks are perfectly situated to help lead the creation of a federated digital ID system, between government and the private sector. The World Economic Forum agrees that banks and financial institutions should lead the path forward for digital ID. At kung napanood ninyo yung ating naging discussion sa episode 22, pag digitalize na ang pera, hindi mo na kailangan gumamit ng cash, syempre. Dahil ang pera mo is nasa app na. Or more advanced, nakaguhit na sa palad mo yung pera mo using your fingerprint or palm lines or yung tinatawag nating biometrics. I-register ka using your biometrics sa isang social credit system at ikaw ay magkakaroon ng CBDC sa iyong social credit account. Ano yung CBDC? Yan po ang magsisilbing currency mo. Hindi na peso, hindi na dollar, hindi na yen, hindi na dinar or anumang currency, hindi na ringgit, kundi CBDC ang tawag dyan. Central Bank Digital Currency. At yan po ay nakadepende sa ugali mo kung dapat ka bang bigyan ng CBDC sa account mo. Kapag mabait ka, kapag masipag ka, kapag responsable ka sa iyong pamilya, mataas ang credit score mo, kaya mataas din ang perang ibibigay sa iyo.
Well, sa una, walang mahigpit na requirements, ano? Wala mo ng requirements na mahigpit sa pagkuha ng CBDC. And by the way, ang CBDC ay hindi bigay. Yan ay loan ng gobyerno sa iyo, pautang. Kaya nga nakabase sa credit score eh. So, wala mo ng mahigpit na requirements sa pagkuha ng CBDC. Kasi ang gusto ng Papa sa Roma ay magkaroon ng unconditional lump sum. Nakasulat yan dun sa aklat ni Pope Francis na pinamagatang Let Us Dream. Ang sabi dito sa isang pahayagan, the idea even got an unqualified plug from Pope Francis himself. In the recently published Let Us Dream, the Pope endorsed an unconditional lump sum payment to all citizens in the context of his regular calls for an economically and environmentally more equitable post-COVID world. Nakita nyo mga kababayan? So kung sa una, walang mahigpit na lump sum requirements, pero as time goes by, syempre nakabase na yan sa credit score, habang tumatagal, yung lump sum na yan or universal income ay nakabase na sa yung social credit record. Pag mabait ka, masunurin ka sa gobyerno, may pera ka. Pag salbahe ka, wala ka ng pera, at yung natitira mong pera sa account, ite-terminate pa. At ikaw ay makukulong pa dahil sa mga violations mo. So kung hindi pa po ninyo napapanood, yung episode 22 ay highly advised mga kababayan na panoorin muna ninyo po. Marami po kayong bagong malalaman tungkol sa pinag-uusapan natin ngayon. So itong ganitong sistema ay walang iba kundi this is a total control sa lahat ng mga tao. Ang perang sinasahod mo sa gobyerno ay utang mo sa kanila. Lahat ng ginagamit mo, tinitirhan mo, sinusuot mo, kinakain mo ay sa kanila. Kaya dapat matuto kang sumunod sa kanila. You are owned by the government. Pag-aari ka ng gobyerno. In short, privacy and private property, wala lahat yan sa panahon ng Great Reset. At plano nilang ipatupad yan by year 2030. So, wala na tayong magagawa dyan mga kababayan. Nakahula na yan sa Biblia eh. Revelation chapter 13 verse 16 to 17, at ang lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mga dukha, ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makabili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda. Sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanilang pangalan. So meron pa rin palang mayaman at mahirap, ano? Na-eradicate ba yung kahirapan, mga kababayan? Hindi. Meron pa rin bang mayaman? Meron pa rin. Pero yung kayamanan mo kasi, yung kayamanan mo at yung kahirapan mo, nakadepende yan sa credit score mo. Sa pag masunurin ka sa gobyerno, marami kang pera. Pag pasaway ka, wala ka ng pera, kulong ka pa. So, that is the biblical prediction ng mundo sa darating na panahon. Ang plano nila by 2030. I'm not saying na yun na talaga yung fix, ano? Kasi marami naman pwedeng mangyaring pagbabago. Pero ano man, plano is plano. Wala namang pinlano ang gobyerno na hindi natuloy eh. Pwedeng na-delay, pero natuloy pa rin. Diba? So, ang tanging magagawa na lang natin mga kababayan ay kumapit ng mahigpit sa Diyos. I-focus ang ating pansin sa langit habang ang buong mundo ay nakapokus sa mga bagay na panlupa. Patuloy tayong kumapit sa aral kasi yung aral ang siyang buhay natin. Well, may isa pang paraan para makaiwas dyan. Since ang sentro ng Great Reset ay nasa mga lungsod, the best way is to live in the countryside. At least sa countryside, meron kang lupang pwede mong taniman ng gulay. Wala ka mang pera, mabubuhay ka. Kung papaanong nabuhay yung mga katutubo, mabubuhay ka rin ng ganon. Simple, walang masyadong alalahanin. And kung dumating man yung time na i-persecute ka dahil sa pananampalataya mo, you have plenty of ways para i-secure yung sarili mo. Unlike kung nasa city ka, you are confined sa isang lugar. You are under the total control. Bawat kilos mo monitored. Bawat kilos mo nakaasa ka sa gobyerno. Napakalapit mo sa kanila eh. So tatanungin ko kayo mga kababayan, gusto nyo ba ng ganitong buhay? Gusto nyo ba ng ganyang kalagayan ng mga tao sa future? Walang mahirap yan, ano? Wala nang mahirap sa panahon na yan. Depende na lang sa'yo kung talagang pasaway ka. So let's hear it from you. Ano sa palagay nyo? I-comment lang ang inyong reaksyon. So again, maraming salamat po sa inyong panonood at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Magandang araw po.